Humigit kumulang 31,000 ang mga Pinoy sa Tokyo, Japan. Marami sa kanila, isa ang hiling. Yan ay mailikas na mula sa Japan. Yun nga lang, wala silang pera. Mula Tokyo, mag-uulat si Jovi Francisco gamit ang Skype. Jovi. Erwin, dumaan ka rito sa Tokyo, Japan, si Foreign Affairs Secretary Albert Rosario bago siya tumulak ng Bahrain at ng Yemen, At nagbigay nga ito ng pag-asa sa ating mga kababayan dito na humihiligan na sana ibalik sila ng Pilipinas ng libre. Pero medyo false alarm ito dahil lang nangyari lang sa pagbisita nga ni Del Rosario dito ay sinek lang niya kung ready yung contingency effort ng ating embahada dito just in case lumala nga ang sitwasyon. Hinihintay pa doon nila ang abiso mula sa Japanese government pati na rin sa pagtansya ng ating embahada kung kailangan ilagay na sa alert level 3. At doon pa lang na sa level na yon, maaari silang maglabas ng pondo at mapilitan maglabas ng pondo ang ating pamahalaan para maiuwi ang mga kababayan natin dito na sinasabi nga ay more than 30,000 ang naririto. Yun mga accounted for yun, hindi pa dun kasama yung mga wala daw papeles. So yan ang hinihintay nilang mga senyales bago sila magkaroon talaga ng forced repatriation. Pero sa ngayon, kanya-kanyang vibe pa rin talaga ang desisyon kahit nga dumating nga dito si Ambassador Del Rosario. Kanina nga sa ating pagpunta dito sa Embahada, Erwin, ay kinausap natin ng maraming mga Pilipino nandito sa gate mismo nating embahada dahil nga gusto natin malaman kung ano talagang gusto nila mangyari. So halos lahat ng mga yan, ang hiling nila, sana ay mabalik na sila ng Pilipinas para daw maging safe sila at sana daw ay libre. Pakinggan natin ang mga sinabi nila sa ating interview. Gusto natin umuwi. Wala kaming pera. Kaya sana kung matulungan. Yung talaga magpadala lang ng chartered flight, parang gano'n ng... Oo, tsaka hindi lang ako, lahat, hindi naman lahat dito nakaipon o tsaka bigla yung nangyari, di ba? Erwin, lumalabas na ang focus ng ating embahada ay alagaan na lang ang ating mga kababayan na nasa mga shelter. Tatlo nga yung shelter sa nandito sa Tokyo, At yun na alagaan sila at kung sakaling kailangan ilayo pa ng ilang mga kilometro kapag lumawak pa yung radius ng radiation effect, ay doon naman nila aalagaan ang ating mga kababayan. So sa ngayon, yun yung part ng contingency plan nga ng ating embahada. So kapag nag-level 3 at saka lang nila ilalabas ang pondo para may uwi ang ating mga kababayan dyan. Si Ambassador Del Rosario o si Secretary Del Rosario ay pumunta muna sa mga shelter na yan na nandun ng ating mga kababayan bago sa umalis nga ngayong gabi papunta naman ng Yemen at Bahrain. Erwin. Jovi, looks like walang coordination ng AFP at saka ang DFA kasi few days ago, nakausap ko si General Mabanta, ang spokesperson ng AFP, nakahanda naman daw at nakaredy ang kanilang C-130 to fly out yung mga Pilipino na nandyan sa Japan pauwi sa ating bayan. And he said like mga 2 or 3 hours or 4 hours tops ang biyahe ng C-130. Dahil pagpunta dyan, magdadala sila ng supplies o yung mga donation natin and then pagbalik, wala nang laman yon. So pwede nilang maisakay yung mga kababayan natin na libre. Mukhang wala yata koordinasyon dyan yung DFA at saka yung AFP. Katunayan, Erwin, naitanong nga natin yan sa press con kanina, nung nagkaroon nga ng pagkakataon na makausap ng media, itong sila Ambassador Del Rosario at saka Ambassador Lopez, at sinabi nga namin na meron nga ganyang pagpaplano mula dyan sa ating bansa. Pero parang wala nga coordination. Pero sinasabi nila, alam naman daw nila ito, pero kailangan daw kasi nilang humingi ng paalam mula sa Japanese government at mukhang yun ang inaasikaso ngayon ng ating embahada, Erwin. Alright, so kailangan na lang, ang hinaantay na lang Jovi, if I'm not mistaken, ay yung go signal ng Japanese government na para payagang lumapag yung eroplano natin. Ganun ba yon? Tama yon, pero at the same time, mukhang hindi lang nila masyadong sinasabi yung mga detalye tungkol dyan dito sa ating embahada, dahil ayaw nila na magpanik. Alam mo naman, kilala natin ang ating mga kababayan minsan, baka magpanik at biglang agad magsuguran dito at magpalista. Parang kailangan daw merong order of things para hindi naman magkaroon ng parang stampede, para pumunta lang at magpalista para dun nga sa pabalik na C-130 dyan kung sakaling nga napapayagan niya ng Japanese government, Erwin. Alright, kumusta yung weather dyan, Jovi? Kasi I don't know if this is a file video, pero mukhang maliwanag na dyan ngayon sa Tokyo. Maliwanag sana umaaraw, buong maghapon ngayon maaraw, pero napakalamig pa rin ng simoy ng hangin, At yun nga, tulad ngayong gabi, dito tayo sa labas nag-live ng embahada, para makita naman natin mga kababayan na ganito nga, sadly, nag-uwian na sa likod ko yung mga Pilipino na nagpupunta nga rito para nga malaman ng mga detalye kung paano sila makakauwi. Pero napakalamig talaga, lalo pagkagabi, Erwin. Alright, maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco. Nag-uulat live mula sa Tokyo, Japan.
Sa tulong ng libreng tawag ng TV5, nakausap ng ilan nating kapatid ang kanilang mga kaanak na nasa Japan. Pero merong ilan, bigo pa ring makontak ang kanilang mga mahal sa buhay. Ikwento mo, Maricel Halili. Tulungan po naman ninyo ang aking anak si Virgie, si Violeta. Pigil man ang luha, bakas pa rin ang matinding pag-aalala kay Aling Lydia. Isang linggo na kasi matapos sa lantahin ng tsunami at lindol ang Japan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung nasaan na ang dalawa niyang anak. Iyakan na lang kaming lahat. Punta kami kay Lord. Nagdasal. Nailigtas sila. Kasama ang dalawang anak ni Aling Lydia sa 48 Pinoy sa Japan na nasa listahan ng mga nawawalang Pinoy ng Department of Foreign Affairs. Sana iahon sila doon. Kung pwedeng umuwi, iuwi na lang. Yun ang pakiusap ko. Si Mang Fred naman, swerteng nakausap ang kapatid na si Wilma sa tulong ng Action Tawag Center. Pagkain nyo ngayon, okay na dyan? Walang problema sa pagkain kasi nandito kami sa chapel. Yung gamot ng asawa ko kasi nahabol namin sa Pilipinas kasi doon na saan wala ng gamot. Mismong sa Fukushima kung saan nakataas ang banta ng radiation, nakatira ang pamilya ng kanyang kapatid. Ligtas na raw sila ngayon sa Philippine Embassy sa Japan. Pero si Mang Fred, masama pa rin ang loob. Paano? Kahit daw ipilit ng kapatid na makabalik na sa Pilipinas, parang binabaliwala raw sila ng gobyerno. Walang panama yan yung inaano nilang bomba doon sa Libya. Yung Japan, andyan yung nuclear. Posible pa nga mahagip pa tayo dito niyan. Tapos ililibre nila yung Libya. Paano yung Japan? Tila nabunutan naman ng tinik ang ilang kaanak ng mga OFW sa Japan matapos silang makausap ang kanilang pamilya sa tulong ng News 5. Masaya po kasi hindi naman po sila naapektuhan gaano nung ano. Okay naman na kasi medyo malayo naman sila. Pero siyempre andun pa rin yung pag-aalala. Dahil nga sa hirap ng komunikasyon, 24 oras na magbibigay ng libreng tawag sa Japan ang Aksyon Tawag Center. Maricel Halili, News 5. Para po sa mga gustong tumawag, magpunta lamang po kayo sa tanggapan ng TV5. Dito po yan sa 762 Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. Sa iba pang mga balita, nababalisa na ang isang pamilya sa Olongapo dahil sa umano'y pag-kidnap sa kanilang kaanak sa Afghanistan. Ang masaklap pa, pinalalabas pa raw ng employer ngayon na nakipagtanan lamang ang biktima. Ikwento mo, Beverly Natividad. Higit 2 buwan nang nawawala ang OFW na si Mark Ramos sa Afghanistan. Bagamat bawal ang mga Pinoy sa Afghanistan dahil sa gulo, pinili niyang magtrabaho roon dahil malaki ang kita. Ako hindi naman po ako hindi ko naman po hinihingi yung pinaka-imposible sa atin na magpadala tayo. Sa akin lang po yung as a Filipino po, makahingi ng tulong sa government natin. At least po, mahingi ng tulong doon sa mga nandoon. Kasi po, di ba, yung kidnapper, ginagamit niya yung phone ng asawa ko. January 7 pa nang huling makausap ni Marcia ang kanyang asawa. Magka-chat pa raw sila noon at nagpaalam si Mark na may bibilin sa labas ng Kandahar Air Base. Katunayan, uuwi na nga siyang Pilipinas sa January 10 na i-forward na nga niya ang kanyang itinerary. Pero nang hindi nakauwi, agad tumawag ang pamilya sa employer ni Mark na Copenhagen Contractors. Noong una'y nakipagtulungan sa kanila ang kumpanya pero matapos ang ilang araw, nag-iba raw ang tono ng Danish company. Pinapalabas na nilang nagkunwaring nakidnap si Mark para takasan ang pamilya at sumama sa girlfriend. Parang salbahe na yung sagot ko pero nag-excuse muna ako. Sabi ko, yun nga, ganun nga po ang pagkakasabi ko na, kilala niyo ba si Mark? Yung kidnapping daw sa asawa ko, fraud. Di sinabi kong gano'n, ano pong proof niya? At least magbigay man lang siya sa akin ng proof na ginawa yun ng asawa ko na magagawa niya yun. Di ba po? Ebidensya man lang na, or kahit anything lang na report na eto nagsasabi na yung asawa mo involved sa kidnapping niya. Dumulog na sa DFA sila Marcia at nakipagtulungan sa Embahada ng Islamabad, Pakistan. Wala kasing consular office ang Pilipinas sa Afghanistan. Pero hanggang ngayon, walang balita. Sabi ng DFA, susulat muli sila sa Islamabad para mapagtanong ang kalagayan ni Mark. Beverly Natividad, News 5.
Samantala, hindi na muling aapila ang palasyo para mailigtas ang 3 Pilipino na nakatakdang bitayin sa China. Ito isang araw matapos sabihin ni Chinese Ambassador Liu Jianchao na tuloy ang pagbitay kina Sally Ordinario, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Kailangan daw na respetuhin ng palasyo ang desisyon ng China sa 3 Pinoy na nasangkot sa drug trafficking. Noong nakaraang buwan, napakiusapan pa ni Vice President Jejomar Binay na ipagpaliban ang pagbitay dahil tumama ito sa pagdiriwang ng Pilipinas sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Samantala, usapang pera naman tayo, pupulungin na ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang mga depositor ng Bangko Pilipino para mapawi ang kanilang pag-aalala sa pagsasara ng naturang bangko. Pero may iba pa rin depositors na nagbabakasakali may mapapala sila sa mga saradong branches ng Bangko Filipino. Gerard de la Peña, ikwento mo. Kahit ipinasara na, dagsa pa rin ang mga depositor sa mga branch ng Bangko Filipino. Tila umaasang may makukuha pa rin pera sa bangko, kahit wala pa rin mga opisyal na humaharap sa kanila. Wala akong magagawa. Pamaya, magkasakit pa ako, matanda na ako. Nilalang ko nga para sa akin yan dahil matanda na ako eh. Kahit paano, basta may maisoli lang. Kagabi, nagdesisyon na ang Bangko Sentral na ipasara ang Bangko Filipino at isa ilalim sa pamamalakad ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. BF cannot continue in business without involving probable losses to its depositors and creditors.